Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, mga dating miyembro ng Abu Sayyaf at mga byuda tumanggap ng tulong pinansyal sa Sulu. 10.2 million pesos na halaga ng marijuana plants nasabat at sinunog ng PIDEA BARM. Paghahanda para sa 2025 elections, 95% ng kompleto ayon sa COMELEC. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, tumanggap ng tulong pinansyal ang 65 na mga dating miyembro ng Abu Sayyaf Group o ASG at 30 byuda sa ikalawang distrito ng Sulu at pinangunahan ng 1102nd Infantry Brigade at Ministry of Public Order and Safety Sulu sa magkahiwalay na seremonya kamakailan. Ginanap ito sa dalawang munisipyo, una sa Omar, Barangay Lahing-Lahing, na 37 dating mga rebelde ang nakinabang. Sa munisipyo naman ng Panamaw, Barangay Peit Poblasyon, may 28 dating mga miyembro at 30 byuda mula sa Kalingalan, Kalawang ang inabutan ng tulong. Ayon kay Colonel Wilfredo Borgoña Jr. ng 1102nd Infantry Brigade, ang inisyatibong ito ay patunay ng suporta ng pamahalaan sa reintegrasyon sa lipunan at muling pagbangon ng mga dating rebelde. Lalo't higit ay upang isulong ang kapayapaan. Dumalo sa aktibidad ang mga lokal na opisyal mula Omar, Panamaw at Kalingalan, Kalawang, kasama ang mga sundalo mula sa 101st at 21st Infantry Battalions. 10.2 million pesos na halaga ng mga halamang marijuana ang nasabat at sinunog ng militar at iba't ibang law enforcement agencies sa Sulu kamakailan. Ayon kay Brigadier General Alaric Avelino de los Santos, Commander ng 1102nd Infantry Brigade ng Philippine Army, natuklasan noong Biyernes ang taniman sa Barangay Gimbaon, Luok at Barangay Pitogo, Kalingalan, Kalawang. Pinangunahan ng mga sundalo, pulisya at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang operasyon sa 1,950 square meters na lupain at dito binunot at sinunog ang 11,950 fully grown marijuana plants. Tinukoy ni Director Gil Cesario Castro ng PIDEA BARM na ang nasabing taniman ay pagmamay-ari umano ng isang alias body na hindi inabutan ng mga otoridad. Ipinagmalaki ni De Los Santos ang kooperasyon ng mga lokal na residente na nagbigay ng impormasyon na naging susi sa matagumpay na operasyon. 95% ng kompleto ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa nalalapit na national at local elections sa Mayo 2025, ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Dagdag ni Garcia, nasa tamang schedule ang kanilang mga aktibidad at on time sa iba't ibang aspeto ng paghahanda. Umabot na sa 45 million mula sa 72 million ang mga balota ang naimprenta sa kabila ng 2 linggong pagkaantala dulot ng restraining orders laban sa ilang kandidato. Target makumpleto ang pag-imprenta bago ang March 19 kasunod ng verification sa April 10 to 20. Prioridad ng COMELEC ang malalayong lugar para sa maagang deployment ng mga balota at voting machines sa katapusan ng Marso. Nagsimula na rin ang pagsasanay para sa Department of Education o DepEd supervisors habang magsisimula naman ang training ng mga electoral board sa susunod na linggo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Now sustain me to persevere and commit myself to this mission in our life. Pinapabigay po. morning, students! Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Nawa kayo! Isip mo sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo.
Hi, ako po si Lowell Conales. Isa po ako sa cast ng In Thy Name. Ang role ko po dito ay Teacher Nelson. Abangan po ninyo ang aming palabas. March 5 po in Cinema Nationwide. Kita-kits po sa mga sinihan. Nationwide po ito. March 5. Salamat po. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.